Samantha's POV. Mabilis kong inihagis ang laptop ko nang mabasa ko ang news mula sa Pilipinas. Nakasaad dito sa isang birthday party kung paano ipinagtanggol ni Rafael ang asawa nito sa isang lalaki. Gulat naman na napatingin sa akin ang mga staff ko at kaagad na nagsiyukuan. They know me, kapag nakita nilang naninira ako ng gamit, ay kailangan na nilang dumistansya bago pa sila madamay. All of you, get out! Sigaw ko sa kanila at tinabig ko lahat ng makeup kit at gamit na nasa harapan ko. Mabilis na nagsialisan ang lahat ng tao sa studio. Talagang sinusubukan ako ng lalaking iyon. Anong tingin niya sa akin? Basta-basta na lang siyang hahayaang sumaya. After what I've done? No way. Tumingin ako sa salamin upang makita ang aking mukha. Siya ang dahilan kung bakit ako naging ganito, kung bakit mas pinili kong magbago. Pagkatapos ay mayroon siyang lakas ng loob para magpakasal sa kung sino. Hindi ako makapapayag. Sweetie, pumasok si mommy at baka sa mukha nito ang pagkagulat at pag-aalala nang makita nito ang paligid na halos sira at nagkalat ang mga gamit. Sweetie, what happened? Nagmamadali itong lumapit sa akin at niyakap ako. Mom, he hurt me again. Humahagulgol kong iyak. He hurt me, mom. He hurt me. Nagpakasal siya, mommy. He married so easily and I am not even invited. Gago siya. Halos masisiraan na ako dahil paulit-ulit sa isipan ko ang ginawa niya. Who? Is it your brother? Mabilis akong lumayo kay mommy at tinulak ko ito. We are not related, mom. You know that, right? Galit kong tanong rito at naalala ang dahilan kung bakit ako napunta sa pamilyang Roosevelt. You know what? It's your fault, mom. You left me there. You left me. At unti-unti na akong nanghina at napaupo na lamang habang umiiyak. Kung sana ay hindi niya ako iniwan noon, hindi ako mapupunta sa pamilya nila. Hindi nila ako aampunin, hindi ko magiging kapatid si Rafael. Hindi ko naman talaga siya kapatid. Pero ang tingin niya sa akin ay kapatid lang, mahal niya ako bilang kapatid lang. After my adopted mother died in an accident kung saan kasama ako, Dad secretly revealed it to me. Naisa lang akong ampon at gusto na akong mabawi ng mga tunay kong magulang. Ayoko sana, pero nang makita ko kung gaano kapangit ang mukha ko, kung paano nasunog ito, halos hindi ko matanggap at hindi ko kayang humarap kay Rafael. Kaya sumama ako sa tunay kong magulang patungong Italy at dito ko ipinabago ang mukha ko. I remember the day bago ako umalis ng bansa. Nakahiga ako at umiiyak, habang nasa labas si Rafael at humihingi ng tawad dahil sa nangyari sa akin. Gusto niya akong makita at makausap pero hindi ko siya pinayagan. I'm broke. Sa totoo lang, hindi dapat kami maaaksidente kung tinanggap niya ang pag-ibig ko. Hindi dapat mamamatay si mommy, kundi dahil sa akin. But that's not even my fault. She's so dramatic. Nakakasawa na ang bibig niyang paulit-ulit akong sinasabihan na hindi ko dapat mahalin ang kapatid ko gaya ng isang lalaki. Hindi ko nga siya kapatid. Naramdaman kong muli ang isang bisig na yamakap sa akin. Inumin mo ito para kumalma ka, anak. Parang awa mo na, I don't wanna see you like this. Inabot sa akin ito ang gamot ko at isang basong tubig na kaagad ko rin namang ininom. I am sorry, sweetie. Alam ko ang maling ginawa ko, hindi dapat kita iniwan noon at habang buhay kong dadalhin sa puso ko ang kamalian kong ginawa. At hindi ako magsasawang humingi ng tawad sa iyo. Umiiyak na rin ito. Bumukas muli ang pintuan and I saw Alfred, my best friend, at baka sa mukha nito ang pag-aalala. Mabilis itong lumapit sa amin at binuhat ako, hanggang sa tuluyan na akong mawalan ng malay. Nang magising ako ay nasa loob na ako ng kwarto ko. Naroon si Alfred at may hawak na brown envelope. Lumapit ito sa akin at walang sabing inabot ito. What's that? Kunot-noo kong tanong. Are you okay now? Balik na tanong nito sa kanaupo. I know what happened, Samantha. Nalaman ko kay Tita Sofia kaya naman hinanap ko na ang information tungkol sa babae. What's her name again? Tanong ko. Cassandra Castañeda. Naningkit ang aking mata at saka napangisi. Kinuha ko kaagad ang envelope at tiningnan ang litrato nito. She's pretty but not enough. Mas maganda pa rin ako. Dito lang pala ako sa babaeng ito pinagpalit ni Rafael. Nakakasuka. Natigilan ako sa isang litrato na may 2 bata. At sino naman ang mga batang ito?
Tiningnan ko pa ang ibang litrato ng mga ito. Anak ni Cassandra sa hindi kilalang lalaki. Napaawang ang labi ko. What the? May anak na ang pinakasalan niya. Is he kidding me right now? Like what he is? Is he an idiot? I can't believe this right now. Hindi ako halos makapaniwala sa nalaman ko. Hindi lang isang anak kundi dalawa pa. Kambal, ano bang nais iparating ni Rafael sa akin? That a single mom is better than me. Unbelievable. Sa kabilang banda ay may naisip akong plano. Sigurado akong hindi magugustuhan ni Daddy ang balitang ito. Ang tagapagmana niya ay nagpakasal sa isang disgrasyadang babae. What a great news! At ang disgrasyadang babae na yun ay titiyakin kong maghihirap, magdudusa, at buburahin ko dito sa mundo. Kinuha ko ang cellphone ko sa small table at tinawagan ko ang number ni Daddy. Hello Samantha, how are you? Bungad nito sa akin. Alam kong wala ito sa Pilipinas, dahil kung naroon ito ay hindi mangyayari ang may kasal si Rafael sa babaeng yun. Hello Dad, nasaan po kayong bansa ngayon? Tila excited kong tanong dito. I'm at Greece, why? Do you wanna come? No Dad, itatanong ko lang sana kung nakapunta kayo sa kasal ni Kuya Rafael. Nakangisi kong tanong at nakita ko naman na napailing si Alfred. Kasal? Anong kasal? Teka sinong kinasal? Bakas na sa boses nito ang pagkalito. Oh no Dad, hindi niyo pa po pala alam. Oh my gosh, siguradong magagalit si Kuya sa akin pag nalaman niyang sa akin niyo narinig ang balita. Paawa effect kong sambit. Samantha, tell me everything. Sino ang kinasal? Dad, huwag niyo pong sasabihin kay Kuya Rafael na sa akin niyo po nalaman Si Kuya kasi kinasal na po siya sa Pilipinas at hindi lang iyon, dahil ang babaeng pinakasalan niya ay may anak na, in short disgrasyadang babae. Walang hiyang Rafael to, wala nang ginawa puro kahihiyan para sa pamilya. Humanda siya sa pag-uwi ko. Daddy huwag muna po kayong umuwi. Alam ko naman po na marami kayong inaasikaso para sa business natin dyan. Mayroon po akong project sa Pilipinas starting tomorrow, ako na pong bahala rito sa problemang ito. Sisiguraduhin ko pong maghihiwalay kaagad sila. Pagmamalaki kong suhestyon. Tama ka, maraming ang mas dapat unahin. Sa'yo ko na muna ipapahandle ang problemang ito. May tiwala naman ako sa'yo, dahil ako ang nagpalaki sa'yo. Siyempre po Daddy, take care always, bye. At ibinaba ko na ang tawag saka ako humalaklak. So, babalik ka ng Pilipinas. Iiwan mo ako rito. Napabilang ako kay Alfred na ngayon ay seryoso at tila nagtatampo. Dahan-dahan kong hinubad ang pang-ibaba kong suot. What the heck are you doing? Tak ang tanong nito. Tinanggal ko ang kumot sa aking katawan. Use me Alfred, this is your reward. Tugon ko sa nang-aakit na boses. Walang salitang pumaibabaw ito sa akin at marahas akong hinalikan. Alfred is not just my friend. Habang tinatrabaho niya ako, ay iniisip kong siya si Rafael. Lahat kayo ay mag-overtime ulit ngayong gabi, especially Leslie and Jovi. You know what the reason why kaya umaasa akong hindi ako makakatanggap ng reklamo galing sa inyong dalawa. Sigaw iyon ni Rafael sa kanila habang baka sa mukha nito ang galit, at hindi man lang nagawang tingnan o sulyapan si Cassandra. Hindi makapagsalita si Cassandra dahil sa nasaksihan. Ang Rafael na nakikita niya ngayon ay naiiba. He's so serious, short-tempered, and has no mercy to their employees. It's been 3 days since he always announces na mag-o-overtime ang lahat. Halos sirang-sira na ang beauty rest ko. Mahinang reklamo ni Jovi nang makapasok na sa wakas si Rafael sa opisina nito. Ako nga, wala nang family bonding Nakakamiss na kasabay kumain sila mama. Sambit naman ni Leslie na halata sa boses ang lungkot at panlalata. Ano ba kasi talaga ang nangyari ma'ams? Sabay tapik ni Jovi sa kanyang braso. Doon pa lamang natauhan si Cassandra. Ang totoo ay hindi niya rin alam kung paano o ano ang nangyari. Nagulat na lamang siya noong utusan ni Rafael ang mga tauhan na pagligpitan sila ng gamit at mauna ng pauwiin sa Manila. Tumawag ito, pero hindi para sa kanya kundi para sa mga bata. After noon ay hindi na niya ito nakakausap pa dahil hindi na ito umuwi sa kanila. Peke nang ngumiti si Cassandra. Well, I really don't know. Kailan pa ba kami naging close? You know our relationship is not good. Let's go back to work.
Bago niya pa tayo makitang walang ginagawa, baka masita pa tayo. At muli na siyang bumalik sa kanyang monitor. Nagkatinginan si Leslie at Jovi at ang mga tinginan na iyon ay hindi basta tingin lang, dahil may kahulugan iyon. Kilala nila si Cassandra, kung totoong wala itong alam, ay sasabihin ito na wala siyang alam. Ngunit kung may alam ito, ay hindi ito makakatiis na hindi sabihin sa kanila. Kaya sigurado silang may something kay Rafael ngayon na hindi nila alam, o baka dahil nga kay Miss Victoria kung bakit sila pinapahirapan ngayon. Buong maghapon na wala sa sarili si Cassandra. Nakatapat nga siya sa kanya monitor, gumagawa nga siya ng trabaho niya pero ang isip niya ay lumilipad sa kung anong nangyari. Hindi ganito ang inaasahan niyang relasyon nila ni Rafael pagbalik ng Manila. Para bang mas malala pa ito ngayon. Pinanood niya lamang itong umalis ng opisina nang mas maaga pa sa kanila. Nasasaktan siya na para bang isa siyang taong may malaking kasalanan at kailangan iwasan. Nagkatinginan silang tatlo nila Jovi at hindi na niya napigilan pang hindi ito sundan. Nahabol niya ito bago pumasok sa elevator kasama si Theodore. Ito naman ang kaibigan nitong laging kasama. Sandali lang Rafael. Pagtawag niya rito ngunit tuloy-tuloy lamang ito sa paglalakad at tila walang naririnig. Halos takbuhin niya ang koridor, mahabol lamang ito bago magbukas ang pinto ng elevator. Napapatiimbagang naman si Rafael nang marinig niya ang boses ni Cassandra. Gustong-gusto niya kausapin, lapitan, at yakapin ang asawa pero hindi niya magawa, dahil alam niyang may nakamasid. Pilit niyang inilalayo ang sarili niya kahit pa halos mabaliw na siya kakaisip dito. At ngayon ay mukhang hindi na talaga napigilan pa ni Cassandra ang hindi siya kausapin. At isang maling kilos lamang ni Rafael ay tiyak na magdudulot ito ng hindi magandang pangyayari. Samantha is just everywhere. I said stop. Hindi mo ba ako naririnig? Halos habol ang kanyang hininga habang hawak ang braso ni Rafael. Lihim na napasulyap si Rafael ka Theodore na ngayon ay nag-aalala rin. Pinaningkitin niya ito ng kanyang mga maya ay nang tumunog na ang elevator hudyat na babukas na ito ay sinenyasan niyang mauna na ito. Tumugon naman si Theodore ng tanging pagtango lamang. Humarap si Rafael kay Cassandra at kitang-kita niya kung paano ito pagpawisan ng ganon na lamang. Umiwas siya ng tingin at inayos ang necktie niya dahil para bang nahihirapan siyang huminga. He found it sexy kung paano pagpawisan si Cassandra. Bumitaw na si Cassandra sa pagkakahawak sa braso ni Rafael. Anong problema Rafael? Nauutol nitong tanong. Napakunot naman ng noo si Rafael. What do you mean? Anong problema? Hiba't balikat nitong tanong. Napaawang ang labi ni Cassandra. Tell me what's the problem? Alam kong mayroon. Bakit mo kami iniwan kila Lola Carmen? Bakit mo kami pinaunang umuwi? At bakit mo ako iniiwasan ngayon? Halos. Pag-alit niyang tanong, habang nakakuyom ang mga kamo at nangingilid ang kanyang luha sa mga mata. Easy, I don't know what are you talking about. Our vacation is now done. Pinono ko kayo para makapagtrabaho ka kaagad at makabalik ang mga anak natin sa eskwela. Is that the right thing to do right? Dahan-daang napailing si Cassandra. Kitang-kita niya sa mga mata ni Rafael na wala na itong init. Wala nang apoy tulad ng gabi na yun at tanging blanca lamang ang mga mata nito. Perhaps, tell me what's going on. I thought you and I biglang tumunog muli ang elevator. Hudyat na magbubukas na ang pinto nito kaya sabay silang napatingin dito. Hindi kita maintindihan. There's no you and me Cassandra. I think I should go. Go back inside and do your work. At naglakad na patungo papasok ng elevator si Rafael. Naiwang tulala si Cassandra. She can't believe Rafael would say that to her. After that night, pagkatapos niyang ibigay ang sarili niya at sabihin dito ang nararamdaman niya, ngayon ay umaakto itong para bang hindi siya kilala. She composed herself inside of the restroom bago tuluyang bumalik sa kanyang mga kaibigan. Hindi na niya kasi kinaya pang pigilan ang ngaaluhang unti-unting tumutulo. At nang maging okay na ang pakiramdam niya ay bumalik na siya sa loob at peke siyang ngumiti sa mga ito. What happened? Ano raw ang problema ni Sir? Tanong kaagad ni Jovi nang makabalik slaya. Napakunot noo siya. What? Oh my gosh, don't tell me you guys think na sinundan ko siya. Para bang hindi niya makapaniwalang tanong sa dalawa. Nagkatinginan itong muli. Well, oo, kasi after umalis ni Sir, ay umalis ka rin.
Mali ba kami ng iniisip? Tanong naman ni Leslie. Yes, mali kayo ng iniisip. It's just that pag alis niya ay saktong puno na din ang pantog ko kaya dali-dali akong nagpunta sa comfort room saka umihi. Natagalan nga lang dahil tumawag ang mga anak ko. Iyon lang yun, at isa pa wala rin naman akong pakialam kung ano man ang dahilan niya. Pasalamat na lang tayo dahil after what happened ay may trabaho pa rin kayong nabalikan. Naging tunog madraste siya sa huling sinabi niya. Iyon ang nasa tingin niya at alam niyang napansin iyon nila Jovi at sigurado siyang nakaramdam ito ng pagka-offend at nasaktan niya ang feelings ng mga ito. Well, kung iyon ang tanging paraan para tumigil ang mga kaibigan niya sa pagtatanong ay gagawin niya talaga iyon. Konting-konti na lang kasi ay nararamdaman na naman niyang babagsak muli ang kanyang luha at ayaw niyang makita iyon ng mga kaibigan niya. She might hurt alone, para hindi na lumaki pa ang isyu nila ni Rafael. At least now she knows that there is nothing between her and Rafael. Period. Nang maisara naman ang pinto ng elevator ay hindi maiwasan ni Rafael ang hindi mapakuyom ng kamao. Napupuyos siya sa galit dahil kitang-kita niya kung paano nasasaktan si Cassandra kung paano ito mag-react sa sinabi niya. Hindi niya pwedeng basta ibaba ang pader niya sa ngayon. Samantha is different from other women na baliw lang sa kanya. She's insane and capable of everything. Hindi niya hahayaang masaktan ang pamilya niya. Kaya naman tama lang din na pabulaykan niya ang matandang Castañeda upang mas mabantayan sila Cassandra. Nang makarating sa ground floor ay bahagya pa siyang nagmasid kung may tao bang kainahinala ang kilos. Hindi niya kasi ito sinundo sa airport, bagkus ay inutos niya sa kanyang tauhan at dalhin ito sa safe house. At the same time, hindi yun sapat dahil alam niyang may iba pang kasama si Samantha upang pabantayan siya. Habang patungo si Rafael sa kanyang kotse ay siya namang pagtunog ng kanyang cellphone. Nang tingnan niya kung sino ito ay kaagad niyang nakita ang registered number ni Samantha. Oo, sinaved na niya ito para hindi na siya nanghuhula pa. Kaagad naman niyang sinagot ang tawag. Hello Rafael, are you going home tonight? Ipagluluto sana kita. Malambing ang boses nito. Mag-overtime ako ngayon sa trabaho, remember what I told you about Mr. Gumabaw? We need to work that rush. Maybe some other time. Pagsisinungaling niya. 3 araw na siyang dito umuwi ngunit magkaiba sila ng kwarto. It's just an act. Walang mali siya. After all, kapatid pa rin ang turing niya rito. Oh okay. Take care. Bye. I love you. Bulgaran nitong sambit. Nagtanges ang kanyang mga ngipin. Bye. Te amo sister. At kaagad na niyang pinatay ang tawag. Dali-dali siyang sumakay sa kotse kung saan naroon si Theodore. Butler Greg sa Supreme tayo. Kaagad niyang utos kay Butler Greg. Since nakauwi na ang matandang Castañeda ay narito na rin ito. Wow, sa Supreme. Teka, anong gagawin natin doon? Kaagad na reklamo ni Theodore. Supreme is like a battlefield. Magpapapawis lang. Bakit ayaw ma? Naduduwag ka na ba ngayon sa kin? Sabay mahinang suntok niya sa dibdib nito. Are you for real? Ako matatakot sa'yo. Asa ka? Sabay bawi rin ang suntok nito sa kani ang braso. It's just that I am not free. Oo na, babayaran kita. Ikaw lang talaga ang kilala kong mayamang kuripot at mukhang pera. Hindi ko alam kung paano kita naging kaibigan. Naiiling na lamang nasambit ni Rafael habang natatawa naman si Theodore. It's me, there's nothing you can do. Magulang ko nga walang nagawa eh. Natatawa nitong tugon at hindi na siya humangal pa. Kinagabihan naman ay pag-uwi ni Cassandra ay nasa pintuan palang rinig na niya ang mga boses na nagkakasyahan. Nakakunot siya ng noo habang papasok siya sa loob. At nakita niya sala ang mga anak niya na naglalaro kasama ang daddy niya. Daddy, narito ka na pala. Mabilis siyang tumakbo upang yakapin ito at kaagad naman siyang sinalubong din. Bakit hindi po kayo nagsabi na uuwi na po kayo? It's a surprise. Oh, hindi ba't na-surprise kita? Kaagad nitong tugon at humiwalay na siya sa pagkakayap. Hindi niya alam o kung siya lang ang nakakapansin na parang pamayat ito, o baka dahil sa damit lang at tagal nilang hindi nagkita. Daddy, parang pamayat kayo. Hindi ba kayo kumakain habang nasa bakasyon kayo sa Italy? Tanong niya. Ngumiti naman ang matanda. Ano ka ba? Natural lang napapayat ako dahil iba naman ang pagkain doon at pagkain dito sa Pilipinas. Pero sobrang na-enjoy ko ang Italia.
Molto bello, perfetto, very beautiful, perfect. Tugon naman nito at kitang-kita naman ni Cassandra na masaya talaga ang daddy niya. Lumapit naman sa kanya ang mga bata para humulik at yakapin ang mga ito. Come on, let's eat kids. Dad, napatingin kaagad si Cassandra sa kusina nang marinig niya ang pamilyar na boses. It's Rafael. Umuwi ito ngayon. Kaagad na tumakbo ang mga bata. Inaya na rin siya ng daddy niya at tumungo lamang siya at ngumiti. Nagtungo na rin ang daddy niya sa dining area. Naiwan siyang nasa sala at hindi niya alam kung ano ang react niya o kung kaya niya bang harapin ang asawa. Napaupo siya sa sofa at pinulot ang mga laruan ng mga anak niya sa kanya iyon ibinibalik sa basket. Her mind was occupied by only his presence. She can't face him. Hey! Nagangat siya ng tingin at doon niya nakita si Rafael na tanging nakashort at nakasando habang may apron pang nakasabit sa balikat nito. Mamaya na yan, let's eat. Pag-aya nito sa kanya, malumanay ang boses nito at tila nagsusumamo. Her eyes looking at Rafael's body. Napaka-macho. Hindi niya maiwasang pagpantasyahan ang pawis nitong leeg at mga braso. Kung ganun ay ito ang nagluto. Well, this is the first time. Tumayo na lamang siya at hindi na nagsalita pa. Ngunit kaagad nitong hinawakan ang kamay niya bago pa niya malagpasan ito. Bahagya pa siyang nagulat dahil hindi niya iyon inaasahan. Pero hindi siya natinag at hindi niya ito tiningnan man lang. What is it? She asked. I want you to trust me again. This time, I need your patience. I need you, so trust me. Can you do that again without breaking any rules or anything na ayokong gawin mo? Mahina nitong sambit. Ngunit sapat na yun para marinig niya. Napangisi siya. Palagi mong sinasabing pagkatiwalaan kita, pero hindi mo naman pinapaliwanag kung ano ang dahilan. Humarap siya kay Rafael. Hindi ako manghuhula Rafael. Lang beses na kitang pinagkatiwalaan at palagi na lang nauuwi sa hindi maayos na sitwasyon. Ang sabi mo pagkatiwalaan kita sa pagpapakasal ko sa iyo, o anong mayroon sa atin ngayon? Wala. Ang sabi mo pagbalik natin dito sa Manila magiging maayos tayo. Zero ngayon maayos ba tayo? No. Galit niyang tugon ngunit sa mahinang salita lamang din dahil ayaw niyang marinig yun ng daddy niya at ng kambal. Pinunasan niya ang kanyang luha. I'm sorry, iyon na lamang ang nasabi ni Rafael bago nito bitawan ang kamay ni Cassandra saka sila nagtungo sa dining area na parang walang nangyari. Rafael is speechless the whole night. Kinagabihan ay hindi makatulog si Cassandra knowing that Rafael is just in another room. Nasa kwarto siya ngayon ng kambal. Habang ang mga ito naman ay nasa kwarto ng daddy niya, dahil gusto nila itong makatabi. So, she's alone right now at para siyang mababaliw na dahil kanina niya pa pinipilit na makatulog ngunit nananatiling gising ang diwa niya. Naisip niyang social media will help her to sleep. Ngunit nang kapain niya ang kanyang cellphone sa kama ay hindi niya ito nahawakan kaya naman kaagad siyang naupo at hinanap ito sa buong kama, kahit sa lamesa ay wala rin ito. Bigla ay pumasok sa kanyang isipan na nilapag niya ito sa kwarto ni Rafael nang sunduin niya ang dalawang anak kanina. Napahampas siya sa kanyang noo. Bakit sa lahat ng araw ay ngayon niya pa ito naiwan at kasalukuyang gabi pa? Wala na siyang nagawa pa kundi ang tumayo at dahan daw ang lumabas sa pintuan ng kwarto. Kailangan niyang mag-ingat para hindi niya magising ang mga kasama sa bahay. Kaagad siyang nagtungo sa tapat ng kwarto kung nasaan si Rafael at mahinang kumatok. Sana man lang ay gising pa ito at mabilis niya lang naman kukunin ang iPhone niya. Ngunit nakatatlong katok na siya ay hindi pa rin ito sumasagot o di kaya ay pagbuksan lamang siya ng pinto. Baka tulog na ito. Iyon ang nasa isip niya at mas maganda nga iyon para mabilis niya lang makuha ang kailangan niya. After noon ay aalis na rin naman na siya. Wala siyang balak magstay ng matagal, lalo't wala namang dahilan pa magstay siya. Hinawakan niya ng doorknob at nagulat siya nang hindi man lang ito nag-click at tila nakabukas na kanina pa. Dahan-dahan niya itong binuksan palalo at sinilip si Rafael sa loob ngunit wala ito sa kama, wala table, at wala rin sa veranda. Kung ganon nasaan ito? Umalis ba siya? Sinilip niya rin pati ang shower room ngunit wala pa rin ito roon. She's now convinced na umalis nga ito. Kaagad naman niyang nakita ang kanyang cellphone kaya mabilis niya itong nilapitan at kinuha, dahil ito lang naman ang kailangan niya.
Akmang lalabas na siya nang marinig niya ang tawanan sa bukas na bintanan mula veranda. Napakunot siya ng noo at kaagad na lumapit dito. Mula sa veranda ay kitang-kita niya si Rafael at Theodore na nasa pool area at tila umiinom, habang rinig na rinig niya ang usapan ng mga ito. Wala namang kaalam-alam ang dalawa na nakatingin na sa kanila si Cassandra at nakikinig sa kanilang pinag-uusapan. Siguro kung magpapakasal man ako, gusto ko yung hindi makabasag pinggan pero maingay pagdating sa kama. Natatawang sambit ni Theodore. Dude, walang ganon. Maniwala ka at sa hindi, lahat ng babae may ingay kahit wala sa kama. Just look at Cassandra, she's too noisy at palaging may opinyon sa mga bagay-bagay. She's unbelievable. Tugon naman ni Rafael habang nakangiti at umiling. Napataas ang kaliwang kilay ni Cassandra, kung ganun ang tingin pala sa kanya ni Rafael ay maingay. Hindi naman siya ganun, well if necessary magtatanong siya at magsasalita. It is just a normal. Pero may ba tayo, anong balak mo sa kapatid mo? Seryosong tanong ni Theodore bago inumin ang alak. Alam niyang nasa matinding pagsubok ang kaibigan niya ngayon. It's like between happiness or death. Dahil sa baliw na babaeng yun. Hindi nga niya maintindihan kung bakit tanggap pa rin ito ng pamilya nila Rafael matapos ang nangyari. Well, she's now enjoying herself without my company. I hope she's okay with that. And I hope na hindi siya gagawa ng alam niyang ikasisira ng buhay niya. Tugon naman ni Rafael. Hindi maipapangako ni Rafael na hindi niya ito masasaktan o mapapatay once na may mangyari sa pamilya niya. Kung nagbingi-bingihan at nagbulag-bulagan ang daddy niya noon sa nangyari sa mami nila, pues hindi niya ito hahayaan ngayon. For now, opto siyang walang pamilya. Kailangan itong maniwala na isang rumor lamang ang mga nabasa nito sa social media. Cassandra is amazing for having 8 twins, don't you think? Bigla ay pag-iba ni Theodore sa usapan. Mas malakas ang pakiramdam ni Theodore hindi katulad ni Rafael. Lalo pa at okupado ang isipan nito. Alam niyang nakikinig si Cassandra sa kanila dahil kita niya si Cassandra sa itaas ng veranda dahil sa anino nito. Yes, she is. She amazed me on how she raised the twins well. Kaya hindi ako nagdalawang isip na pakasalan siya, hindi lang dahil sa I believe it's too late. Sambit ni Theodore saka tumayo upang pigilan ang sasabihin nito. Uuwi na ako dahil may kailangan pala akong ayusin sa trabaho. Ngayon ko lang naalala, at pinanlakihan niya ng mga mata si Rafael at sinisenyas niya ang nguso niya sa kanilang likuran. Mukhang mabubuking pa sila nang wala sa oras kung magpapatuloy sila sa pinag-uusapan nila. Nakuha naman ni Rafael ang ibig niyang ipahiwatig kaya tumayo na rin ito at hinatid siya palabas ng gate. Bago pa umalis si Theodore ay tinapik niya pa sa braso si Rafael. Mukhang mainit ang gabi mo ngayon pang-aasar nito. No, she's mad at me remember. Ouch, MP Mariang Paladwell. Sigaw nito habang patungo sa kotse. Damn you, umuwi ka ng buhay dahil ayokong mawalan ng kaibigan na mas tuso pa sa lobo. Masusunod master, nilang na lamang si Rafael habang nakangiti bago tuluyang umalis ang kotseng sinasakyan ni Theodore. Kaagad naman siyang bumalik sa loob at umakyat sa kwarto. Kung kanina ay alam niyang narito si Cassandra ngayon ay wala ng bakas nito na nagtungo ito dito. She's now avoiding him too. Ang dapat nga ay matuwa siya dahil mas madali na ang magtago kay Samantha ngayon pero hindi yun ang nararamdaman niya. He felt incomplete, he felt lost once again. Nang makita naman ni Cassandra na pabalik na si Rafael ay mabilis na sly ang bumalik sa kwarto ng kambal at doon at kaagad siyang humiga. Rafael said he's amazed of having her 8 twins and raising them well. Lihim na napangiti si Cassandra, ngunit nabura kaagad yun nang maalala niyang wala nga palang espesyal na namamagitan sa kanila. Maybe, it's just simple compliment, no meaning at all. So she better to sleep, bago pa siya tuluyang lunurin ng kanyang pantasya. Kinabukasan ay maaga siyang gumising para magluto, at nalaman niya na wala na roon si Rafael. Ang akala pa naman niya ay minanitil na ito rito, pero sa tingin niya ay kagabi pa yata ito wala. Baka guni-guni lang talaga niya ang kanyang mga narinig kagabi. Matapos niyang ihatid ang mga bata ay dumiretso na siya sa company. Hindi niya hinayaang maapektuhan siya ng negatibong bagay ng araw na yon. Kinausap niya rin sila Jovi ay Leslie at nanghingi siya ng tawad sa mga kaibigan niya.
Maayos naman ang lahat, nakapagtrabaho siya ng maayos nang hindi samasagi sa isip niya si Rafael. Ngunit nang pagbalik nila mula sa cafeteria at katatapos lang mag-lunch ay narinig niya ang isang boses babae sa loob mismo ng opisina ni Rafael dahil bukas ang pintuan nito. Kahit sila Jovi at Leslie ay narinig yun at kaagad na tumingin sa kanya. Si Net Itek na nasa loob ng opisina ng Jewelers mo. Tila nagmamalditang tanong ni Jovi. Huwag naman sanang si Victoria yan. Kinakabahan namang sambit ni Leslie. Sigurado si Cassandra na hindi iyon boses ni Victoria. Ang boses na iyon ay masaya, na masyadong exaggerated. Ngayon niya pa lamang narinig ang boses ng babaeng ito. Hayaan na lang natin sila. Wala naman akong pakialam, basta ba huwag lang malalaman ng mga anak ko. Parang baliwala niyang sambit ngunit ang totoo, ay para bang may kung anong tumutusok sa puso niya dahilan kaya nahihirapan siyang huminga. Hanggang sa hindi na niya kinaya pa ang mga naririnig, mga gamit na bumabagsak, galabog, at mga daing ng mga ito. Hindi na siya nag-abalang magpaalam pa sa mga kaibigan. Walang sabi niyang binuksan ang pintuan at kitang-kita niya kung ano ang ginagawa ng babae sa kondangan ni Rafael. "Who are you?" Kaagad nitong sigaw nang makita siya at umalis sa kondangan ni Rafael. "Leave now." Utos niya rito at iginaya pa ng kanyang kamay ang pintuan palabas. "Who are you for me to say to leave?" Malanding tanong nito at tumingin kay Rafael. "Rafael, palabasin mo nga ang ipal na babaeng to. Hindi ko alam na nakikilam na pala ang empleyado ngayon sa personal na buhay ng boss nila. Don't you see what we're doing? We are having a great time here." Sabay irap nito. "Leave now Cassandra." Walang buhay na sambit ni Rafael. Napangisi si Cassandra at taas noong humarap sa dalawa. "This is my father's company. This is my company. I asked you to leave." Wala na siyang pakialam kung halos lahat ng empleyado nila ay nakuha na nila ang atensyon. "What are you talking about?" Naguguluhang tanong ng babae sabay tingin nito kay Rafael. "LM his wife. Ngayon, kung hindi ka pa aalis ako mismo ang kakaladkad sa iyo palabas sa kumpanyang ito at ipapalapa kita sa alaga kong leon. Nalintindihan mo." Dali-daling pinulot ng babae ang kanyang bag at panty at mabilis na lumabas ng opisina. Kaagad niyang sinara ang pintuan at hinarap si Rafael na kasalukuyang salubong ang kilay na nakatingin sa kanya. Mabilis siyang lumapit at hinampas ang table nito. "Wala ka na ba talagang natitirang respeto? Kahit respeto na lang sa lamesang to. Sa opisina na minsan kong naging pwesto. Anong ginagawa mo? Sa tingin mo ba ay nakikipaglaro lang ako?" Titig na titig siya sa mga mata nito. "All people here knows that you are my husband and yet they hear you moaning with other woman. Is that what you proud of, Mr. Roosevelt? Kinagwapo mo ba yan?" Nakatitig lamang din si Rafael sa kanya at wala man lang reaksyon. Hindi makapagsalita si Rafael because he's now seeing Cassandra is crying in front of him, full of madness. This idea is not him, and yet he is now suffered. Wala na talagang ibang suggestions na hindi papalpak si Theodore. Kung sasabihin naman niya kay Cassandra ang totoo ngayon, ay mababaliwala lamang ang effort niyang magpanggap. "Then what do you want me to do? To say sorry? O ang hiwalayan kita ang gusto mong?" "Oo, let's get an annulment. Mas maaga, mas maganda. Umalis ka na sa buhay ko." Mabilis na tumayo si Rafael. "Well, that's not gonna happen." Balik na sigaw nito, saka umalis sa pwesto at bahagyang lumapit sa kanya. "Till death do you part me amore." Halos rinig na rinig ni Cassandra ang tibok ng kanyang puso at ang dibdib niya na halos nahihirapan na siyang huminga. Nakatitig siya sa mga mata ni Rafael at nakitaan niya ito ng kakaibang emosyon. She didn't know kung ano iyon. But one thing for sure, mayroong tinatago si Rafael. At kahit gustuhin niyang malaman kung ano iyon, ay ayaw na niya dahil pagod na siya. She's tired of everything. Kung ganito lang din pala ang buhay ng isang mag-asawa, mas nanaisin na lang niyang mag-isang tumanda kasama ng mga anak niya. Kaysa manatili sa relasyong walang katahimikan at puro kasinungalingan. She bet her marriage is not a solution for her problem to parenting her children. "Ayoko na, aalis kami ngayon din ng mga anak ko, at wala kang magagawa sa desisyon ko." Saka ay tinalikuran si Rafael at binuksan ang pinto saka isinara ng marahas. Cassandra's last words echoed at Rafael's ears.
Sa tindi ng kanyang emosyon ay tinabig niya lahat ng gamit sa kanyang lame sa saka napahilamo sa kanyang mukha. He didn't mean to hurt her, gusto niya lang mapalayo rito ng kaunti, gusto niya lang naman na protektahan ito mula kay Samantha. But that's not happening. Mas lalo pa yata silang nagkasira. Dapat na ba talaga niyang sabihin ang totoo? Pero hindi pa siya handa. Wala pa sa mga plano niya ang nagbibigay ng hudyat para ilabas ang katotohanan. He might think other solution. Tuwang-tuwa naman si Samantha habang pinapanood na nag-aaway si Cassandra at Rafael. Lihim siyang nagpakabit ng CCTV dito mula sa security ng kumpanya nila Cassandra. Hindi naman siya nahirapan dahil nadidaan naman sa pera. Ngayon ay iniisip niya kung ano ba talagang iniisip ni Rafael at tila hindi niya mabasa ang mga galaw nito. Kumuha pa talaga ito ng babaeng bayaran para lang isama sa mga plano niya. O baka naman talaga hindi niya mahal si Cassandra. Pero bakit ayaw niyang hiwalayan? Napailing si Samantha at uminom ng wine, sa kanya tinawagan si Alfred. Yes, he is with her. Kailangan niya ng taong katulong para sa plano niya. There's a girl named Emerald. She's going out now, make her suffer, scream and beg for her own life. Nang gagalaiti niyang sambit. Ang tinutukoy niya ay ang babaeng binayaran ni Rafael. Magaling itong umarte, pero walang sino man ang pwedeng umupo sa kondongan ni Rafael kung hindi siya lang. At si Cassandra ang isusunod niya, mas pahihirapan niya ito at titiyakin niyang mas pipiliin itong mamatay kaysa ang mabuhay pa. Noted, bukas na bukas din ay laman na ito ng balita sa dyaryo at telebisyon. Make a good news Alfred. Come quick, and claim your reward.